Di ba? We cannot amend the whole thing in all the districts kasi parang kami na ang gumawa. Di ba? So, we're giving it back to them para hindi naman nila sabihin na ginagampanan namin ang papel nila. Di ba? Sir, pero just to follow up to that point, hindi ba kasama naman talaga sa procedures na kapag kunyari nag-propose, DPWH, nag-propose ang isang district engineering office ng project, i-vet naman din talaga siya ng regional and then central office. And Correct. then possible na magkaroon ng changes. Correct. Pero saan po nangyayari? Saan po yung nakikita niyong problema dun sa process na yun? Kasi, Meron nagsasabi na hindi natuloy yung regional consultations in the DPWH. Meron nagsasabi na sa planning office nagkaroon ng problema. But, at the same time, nagtataka kami, bakit naman lumampas din sa DBM yon? Ngayon, yung kanilang sinasabi na hindi nila dapat i-review yan. Ewan ko baka nagbago na. Nung ako nasa cabinet, nung nag-justify kami sa mga budget secretaries namin, line by line. Ewan ko, Secretary Janet Garin din, nung sa Department of Health noon, who is with us here, si DS Garin for Lakas, what was the experience before? Well, ang experience namin sa kabinete at sa pakiramdam ko, hindi nagbabago yan dahil yung software naman o yung sistema sa DBM ay hindi rin nagbago. Kapag nagsisimula yan, nakalista doon yung mga existing programs, existing projects, new programs. No? Itong mga bago na kailangan, ito namang nandiyan at kailangan i-continue. In other words, nire-review yan isa-isa. Nakakagulat yung ating narinig galing sa kalihim ng DBM na dumaan sa kanila at hindi na nila natingnan. Allow me to compare to a situation. Ang sinasabi kasi ni Deputy Speaker Puno, may mga nakita ang Kongreso. At una itong nakita nung nagbusisi, lumabas kasi sa taong bayan na napagbibintangan na ang Kongreso lamang may mga insertion. Pero kung titingnan natin ang katotohanan na lumalabas na ngayon, yung mga ghost projects na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ay agency-initiated. Ibig sabihin, nanggaling sa departamento. At kailangan tugunan natin ang panawagan ng Presidente. Maglabas na budget na malinis at para sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, ganito ang aming nakikita. Kunyari, meron kang buong compound ng Kongreso, inutusan kang magwalis. Meron kang isang araw para walisin. Hindi mo alam kung nasaan ang basura. Because as it is appearing now, ang daming nakikita na pinasok na hindi tugma at hindi sang-ayon sa kumpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas magiging madali ang rekomendasyon ng mga liderato ng nagkakaiba-ibang partido na i-request si Speaker Martin Romualdez na ibalik ito sa DBM. Yan po ay request galing sa amin para ituro nila, sabihin nila, dito yung mga basura na kailangan linisin at baguhin. In that way, we fulfill the promise of the President and we fulfill to deliver a bagong Pilipinas. Thank you, sir and ma'am. May we hear the comments of other House leaders, if there? From DNP, alam mo, yung sitwasyon kasi ngayon ng budget is such that it will require a very big change. Ang direksyon ng Presidente, huwag niyong imanggel yung budget. Kung ginawa namin ito, at kami na naman ang masasalaan. So the most important thing now is, bago namin galawin, ibalik na sa kanila. Cleanse it, at later on, kunting-kunti na lang. So wala na yung mga issue na congressman ang na ganito or congressman ang na ganyan. Mga sir, pwedeng konting agaw lang. Doon po sa kaba ng iba na baka hindi kayanin kasi kulang sa tiyempo, sanay naman po yung ating mga kongresista na magtrabaho 24/7. I believe with the input of all party leaders, pwede namang i-cancel na yung break ng Kongreso at wala nang break, tuloy-tuloy na, maski abutan tayo ng Pasko hanggang New Year. Naniniwala po ako, okay, let's put it this way, we have a 1-month break, October 10 until November 11. We can forgo of that para sa bayan. Mas masakit yung pipilitin natin yung isang budget, himayin. Kasi ngayon ang nangyayari, we cannot
totally exercise our oversight powers. Kasi sa DPWH na lang, ang daming singit. At yung singit na ito, walang umaamin kanino nang galing. Coded pa. Malalaman mo lang dun sa mga amount na pare-pareho. Hindi alam ng kongresista, hindi alam ng mayor, hindi alam ng gobernador. Sabi ng DBM, hindi rin daw nila alam. Baka mamaya, pinasok na ang computer ng multo. Kaya hindi ito nakikita. Ang sabi naman ng DPWH, sinubmit daw. In other words, mas magiging mabilis ang trabaho if we admit that there are lapses because walang perpekto eh. Pero kung makita at ituro nila, ito ang mga executive insertions na hindi nararapat at hindi sang-ayon sa kumpas ng presidente, then that will be the time that Congress can efficiently exercise our oversight powers. Yes, thank you. Also to add to that, I think we've done this before, as mentioned by Kong Janet, Deputy Speaker Janet. So I think in the two Congresses ago, talaga nag-marathon kami dito. So it's doable. Walang uwian, magdamag. So I think we're prepared for that. So handa naman kami doon. Sir, actually, tatanungin ko dapat yun na para bang sort of deja vu nung nangyari nung 17th ba yun or 18th I think, nung na-discover din yung mga flood control na anomalous, tapos nagkaroon discussions back and forth between the House and the Senate, tapos nag-result into a reenacted budget. Parang nakikita nyo ba yung ganong scenario ulit? Well, actually, we're in a better position because medyo maaga pa ito. If you'll remember, nung 18th Congress, ano yun, gitna na ng plenary. So, umulit kami nun. So, it's doable. So, December na. Talagang kaya naman, kaya. And I think we're in a very good position as long as DBM will give us a clear list dun sa kanilang mga gusto talaga. Thank you, Gab. Marian Enriquez from TV5 is now recognized. Thank you po. Nakausap niyo na rin po ba kahit paano si Speaker Martin Romualdez regarding this concern po natin? We actually informed him already that this was our recommendation. Hindi pa kami sinasagot. That is why ang sinabi namin sa party members namin, until we get a response to our request or our recommendation, wag na muna kami mag-attend dito sa budget hearings. Kasi for example, dito sa Public Works, anong pag-uusapan namin? Sinabi nga nila, ibabaguhin nila lahat. So what will we discuss? No? And ayaw naman namin na there are unresolved issues before we go into a full review of the expenditure program. So we're hoping that we will get an answer in the next couple of days about whether or not the Speaker will allow us to return the entire thing to DBM. Sir, kasi Friday na nga po, no? Public Works and Highways, nakaschedule na po yung budget deliberation. So, are we calling all of our members na wag na munang umattend dito sa DPWH particularly hanggat wala pang sagot ang ating speaker regarding sa pagbabalik nga po nito? Lahatin na natin kasi baka mamaya inumpisa natin yung ibang agencies, ganito na naman ang mangyayari. Sinabi ko nga kanina sa Department of Agriculture, parang meron na kaagad nakikita dyan eh. Alam mo yon? So, imbis na paulit-ulit tayong ganito, balik na muna sa kanila. Pagbalik dito sa amin, kailangan certified 100% nila na wala na yan at saka talagang they reviewed it properly the way they are meant to do by tradition and by the law. Di ba? So, that's where we are right now. Have we talked to Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing regarding this and ano pong napag-usapan natin? May nakalang na po ulit kasi budget tomorrow, dire-diretso eh. We have notified her. But she was not a party to the decision because she obviously has a different responsibility. No? We are party leaders. We are supposed to guide our party on the correct decisions to make. She is an Appropriations Committee Chairman. We respect her for that. We believe she is an excellent Appropriations Committee Chairman. No? And I think that she's doing a great job. But she's doing a thankless job. Kasi, she has been tasked now with correcting the district budgets of more than 250 districts. Blindly. Oh, and blindly. And she, this is unprecedented. This has actually never happened in my memory.
Sir, what are we going to do about this? Moving forward, maghahain po ba kayo ng resolusyon or iboboykot niyo muna yung mga susunod na hearings? Paano po ba? Anong gagawin muna natin? So walang quorum? We are not trying to be difficult, Hindi kami nanggugulo dito, no? Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we solve it, sasabihin na re-align namin yung buong budget. Kaya kinanana naman ng mga congressman yan. If we don't touch it, parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan na kinikita namin. So sala sa init, sala sa lamig eh. 'Di ba? Kawawa naman ng mga members namin. At alam mo, kami lahat bumabalik kami sa district. Hindi kami senador na hindi kailangan bumalik sa kung saan man eh. We keep going back to our district. Alam mo, pag pumupunta kami doon, lahat itong mga nakikita nila sa mga dyaryo, siyempre tinatanong sa amin. Alam mo, and we cannot keep, covering up for a poorly constructed budget. I mean, there's no way we're going to take the hit for that indefinitely. Diba? And we're appealing to the Speaker to allow us to just please return this. Diba? Return it. Then they should think about it and give us a correct thing. Anyway, there is an instruction anyway to the Department of Public Works and Highways to, redo the whole budget. Hindi ba? Yun ang instruction eh. Oh. If they're gonna do that, that means we have to wait for that anyway. Di ba? So lahatin na lang, and then repasuhin na lang nila iba. Kasi it's much easier to come up with a decent paperwork that we will correct only minor items than a really sloppy paper where we have to re-edit and do the entire thing. No? Maawa naman sila sa amin. Di ba? Kami na nga ang gagawa ng lahat ng trabaho, tapos kami pasisisihin sa lahat ng mga problemang mangyayari. And why? Because they cannot do their job. No? Hindi naman pwedeng ganon. So, sir, resolution po ba or call for... Dagdagan ko lang. Nasa APRO ako. Nakita namin, habang pinag-uusapan sa Senado at saka lahat ng makikita mo sa press, flood control. Ito na naman kami, may budget na napakaraming flood control. Hindi lang doon sa linya ng DPWH, kundi doon sa mga hindi mo makita, kung hindi mo basahin isa-isa. Kaya, ang suggestion ko, ako nag-suggest, tanggalin mo na lahat yung flood control, balik mo na yan doon sa DBM, ayusin mo na ni Presidente, kung maaari, wala mo ng flood control itong taon na ito. Wala namang namatay masyado dyan sa flood control. Kung sino yung bayan na nangangailangan talaga ng flood control, makikita naman yan sa Project NOAA, pulang-pula yan eh. Di doon lagay ni Presidente yan, para hindi naman kami sisisihin. Palagi na lang kami ang bad boy eh. Amo kami, hindi fair. So, nasa APRO ako, kaya suggestion ko doon sa chairman namin, tanggalin na muna yan, balik mo muna yan sa DBM, dahil kung himayin natin yung napakalaking flood control na yan, tayo na naman ang mali. Sir, dagdagan ko lang. Actually, ang pinakamalaking problema ngayon, dagdodoble ang trabaho ng Kongreso. Kasi hinahanap mo yung mga basurang na ipasok sa budget. Kung sana maituro na ito ng DBM, mas magiging mabilis ang trabaho ng lahat. Pangalawa, tila nakakabahala yung narinig namin sa news na, hindi kasi we trust the agency that forwarded it to us. Kagaya ng DPWH, pinasa daw sa DBM, ang DBM dinaanan lang, hindi na nila chinek. If that is the case, it's very troubling. Kasi paano kung meron kaming hindi nakita? Siyempre, ang dagok nito kay Pangulong Bongbong Marcos. He already gave the direction. Ang kumpas niya, ang budget ay dapat sang-ayon sa kailangan ng bawat pamilyang Pilipino. And he mentioned good quality standard infrastructure. Ang kailangan, edukasyon, even healthcare. Kamakailan lang, medyo nag-uusap-usap nga kami kasi ang daming humihingi ng pondo para sa hospital. Ang gusto ng Presidente, zero balance billing. Ang hinaing na naman ng mga hospital, dagdagan yung kanilang pondo kasi lumaki ang kailangan ng mga pasyente. Pero teka, paano nakalusot sa DBM na tila merong approximately 1 bilyon na yung 1 bilyon instead na pondo para sa mga ospital at mga RHU
ay nilagay ng DOH pampaganda ng kanilang mga opisina. Kung hindi pa namin yan nasilip, hindi naman sasabihin ng mga opisina. In